Pamilyar ba kayo sa hinuhukay namin na to? Ang tawag namin dito ay panarien. Medyo matagal nga lang ang proseso bago mo siya pwedeng kainin. Maihahalin tulad ko siya sa cornstarch o kaya naman sa glutinous kapag naging powder na siya. Matapos nga ang medyo mahabang proseso, ang ginawa ko ng luto dito ay ginataan at sinamahan ko nga siya dito ng kaunting buko. Pagkababa ko nga galing sa taas ng bundok, ay dumiretso ka agad kami dito sa tabing dagat. At kasama ko nga ngayon ang pinsan ko tsaka ang mga kapatid ko. Bago nga kami makarating sa tabing dagat, sa mismong paghuhukay namin ng mga panarien, ay kailangan muna namin sumakay dito sa bangka-bangka dahil wala kasing tulay dito. Noong nakaraan linggo pa talaga namin balak pumunta dito para maghukay. Kaya lang, yung pinsan ko kasi tsaka yung kapatid ko ay laging may pasok. Sa mismong tabing dagat talaga kami maghuhukay at kailangan din ng kaunting ingat dahil marami kasing tinik dito. Hindi ko na maipakita sa inyo kung ano ba yung itsura ng dahon niya at saka nung puno dahil natuyot na sila lahat. Kapag tag-ulan, talagang makikita mo dito yung mga puno ng panarin at yung iba nga doon ay mas matataas pa sa akin. Kahit na natuyot na nga ay medyo familiar pa rin naman kami sa puno niya at saka sa dahon niya kaya meron pa rin naman kaming nahuhukay. Pwede kang maghukay nito kahit wala kang dalang pala o kahit na anumang panggamit na panghukay kasi napakalambot lang naman kasi ng lupa dito sa may tabing dagat. Kayang-kaya kahit kamay lang. Meron din palang makikita na mga ganito sa bundok pero bihira lang. Hindi katulad dito sa may tabing dagat na talagang marami. Ganito pala yung itsura ng puno niya at saka ng dahon niya kapag natuyot na. Yung dahon niya ng itsura ay parang dahon ng papaya. Mas magandang maghukay ng panarien kapag kamay lang ang gamit kasi kapag pala hindi maiwasan na masugatan yung panarien. Sobrang lambot lang kasi nito at maihahalin tulad ko nga siya sa singkamas. Hindi ko alam kung ano ba ang tawag nyo dito, basta ang tawag namin dito ay panarien. Etong isa na nahukay ng kapatid ko sa tingin ko ay hindi pa siya natutuyot ng sobra dahil marami pa siyang mga buhok-buhok, uugat-ugat. Habang hindi pa nga lumulubog ng sobra dito yung araw ay patuloy pa rin kami dito lahat sa paghukay. Halos lahat nga ng mga nakuha namin na panarien ay dito namin sila nahukay sa may ilalim ng puno na matinik. Noong nakaraang taon na ipakita ko na rin sa inyo kung paano ako naghukay nito at kung paano ko siya niluto. At ang ginawa ko ng luto noon ay kalamay. Ngayon naman ang gagawin kong luto dito ay ginataang bilo-bilo at sasamahan ko nga siya ng kaunting buko. Tumigil na nga kami sa paghukay nung ganito na karami yung mga nakuha namin at medyo madilim na rin kasi talaga dahil lumubog na yung araw. Kinabukasan ng umaga ay nilagay ko na nga siya lahat dito sa batya at eto nga lahat yung mga nakuha namin. Merong mga malalaki at meron ding mga maliliit. Hinugasan ko nga muna siya dito ng maayos bago ko siya balatan para matanggal yung mga nakadikit na mga buhangin. Baka merong magsabi na ito ay toge, singkamas, burot, karot o name. Lahat po yun ay hindi ito yun. Maaring magkakapareho sila sa itsura pero yung laman nito ay talagang ibang-iba kasi mapait ang laman nito. Maihahalin tulad ko yung pait niya sa makabuhay na halaman. Hindi ko alam kung alam nyo ba yung makabuhay na halaman pero yung makabuhay na halaman ay bagin. Hindi naman siya sobrang pait katulad ng makabuhay na halaman pero malapit na doon. Pagkatapos ko naman siyang balatan dito ay ginadgad ko na at hindi nga pwede yung ganitong gadgaran dahil magaspang. Kailangan kasi dito ay mapino para mas marami yung makuha na latak. Kaya ang ginamit namin dito ay sementong bato pero bago namin yung ginamit ay nilinis muna namin yan ng todo-todo. Kapag bato ang ginamit na pagkuskusan ay talagang mapino siya at siguradong maraming makukuha na latak dito mamaya. Pagkatapos naman namin siyang kuskusin lahat dito, ang sunod naman namin na ginawa ay nilagyan ko siya dito ng tubig. Ang proseso naman nito ay para ka lang din nagagata ng nyog. Kailangan mong pigain para matanggal yung mga sapal. Ang una nga namin ginawa dito nung una ay ginamitan namin to ng salaan. Pero pagkatapos nun, ang sumunod naman ay ginamitan naman namin to ng tela. Kailangan kasi na talagang masala siya dito ng maayos kasi kapag merong sumama dito na sapal, yun yung mapait. Ito yung mga sapal na nauna namin piniga kanina, hindi ko muna to itatapon. Ang gagawin ko dito ay lalagyan ko ulit ng tubig at gaya nga nung nauna namin ginawa kanina ay pipigain lang at sasalain ulit. Para ka lang din talaga dito nagagata ng nyog, dalawang piga nga lang. Yung unang piga at itong pangalawang piga na ginawa namin ngayon ay pinagsama na namin sa iisang batya. Matapos nga ang dalawang pigaan na yan ay makakapa mo na kaagad dito sa ilalim yung mga latak. Para magkaroon pa siya dyan ng maraming latak, ang gagawin namin ay ilalagay muna namin siya dito sa isang gilid at hahayaan siya dyan ng mga 2 oras para magtining. At dahil nga nakalimutan ko siya dito ay umabot siya ng isang gabi kaya naman nagkaroon nga siya dyan ng mga parang bula-bula sa ibabaw. Pero pwede pa naman to kaya tinanggal na nga namin dito yung mga tubig niya at makikita na nga dito na talagang marami na yung mga naging latak niya. Sa unang latak, mapait pa rin ang lasa nito kaya kailangan lagyan ulit ng tubig para ipatining ulit. Nakatatlong beses ako dito ng pagpapatining at paghuhugas at eto na nga yung huling beses, malinaw na yung tubig. Pagkatapos naman yan ay binilad ko na nga siya dito para matuyo at maging powder na. Hindi sapat na pagbilad ng isang araw dahil yung itsura niya ay hindi pa sobrang tuyo. Lahat ng nahukay namin na panarien ay talagang magugulang na kaya yung nakuha namin na latak ay talagang marami. Paggulang ng panarien, pagdami na makukuha na latak at pagmura naman yung nahukay ay kaunti lang din
dami niya makukuha ng mga latak. Isang beses ko pa nga ulit pala siya dito na binilat at ganito na nga yung itsura nung pangalawang araw. Sinala ko pala siya dito para mas pumino at yung mga buo-buo nga na nakuha ko dito ay dinurog ko. At eto na nga yung finished product, para siyang glutinous o kaya naman ay cornstarch. Pwede namang pinuhin pa siya ng sobra, kaya lang kasi para sa akin okay na to. Nilagay ko na nga siya dito sa medyo malaking Tupperware namin at yung iba nga dito ay luluto ko na mamaya at yung matitira ay pang-stock na namin dito sa bahay. Maya-maya pa nga konti ay nagsimula na rin ako dito sa pagluto. Ang gagawin ko nga luto dito ay ginataan, ibibilog-bilog ko lang. Minekos-mekos ko nga lang siya dyan ng kaunti at pagkatapos ay nilagyan ko ng kaunting powder itong bilao para yung gagawin ko mamaya na mga bilog-bilog ay hindi magdidikit dito mamaya. At eto na nga lahat yung mga nagawa namin ni mama. Maliliit lang yung ginawa namin dyan para mas madali siyang maluto. Pagkatapos naman yan, inagsalang na rin pala ako dito at ang una ko nga sinalang dito ay yung pangalawang piga na gata. Hinintay ko lang siya dito na kumulo at pagkatapos nilagay ko na lahat dito yung mga binilog-bilog namin ni mama. Naglagay rin pala ako dyan ng kaunting powder ng panarin para yung sabaw niya ay lumapot ng kaunti. Powder ng panarin lang pala at saka buko ang ilalagay ko dito na sangkap. Hindi ko nahahaluan pa to ng saging, kamote at saka ng mga gabi. Naglagay na rin pala ako dyan ng asukal at nung naluto na nga dyan yung panarin, nilagay ko na rin dito yung mga buko. Kasunod ko na nga rin nilagay dito yung kakanggata o yung unang piga at naglagay rin pala ako dyan ng kaunting asin, hindi ko lang naipakita. At eto na nga, luto na nga ang ginataang panarin na mayroong kasama na kaunting buko. Maya-maya pa nga konti ay hinango ko na nga rin kaagad siya dyan at ang kapatid ko na babae ay talagang kanina pa natatakam. Kung meron kayong glutinous o kaya naman malagkit na bigas na giniling, gusto kong subukan nyo rin tong niluto ko kasi masarap talaga siya lalo na kapag merong kasamang buko. Buko lang ang sahog ng niluto ko pero hindi ko naman siya tinipid sa gata. Ang nilagay ko pala dito na gata ay 2 nyog. Masarap siya kahit wala siyang sahog ng mga saging at saka mga ube. At nandito pala kami ngayon lahat sa may kubo. Pagkatapos ko nga dyang magluto ay tinawag ko na rin lahat sila dyan na magmerienda at ang bilis naman nilang pumunta. So yun lang for today's video. Thank you for watching!